Hi, so ito yung column rebar natin na nangangalawang. So ituturo ko na lang yan para matanggal yung kalawang. So hanggang third floor na lang yung buhos natin ng slab. So itong matitira na bakal na to is for future purposes pag tinuloy nila yung third floor to fourth floor. So as you can see, naka-staggered siya para sa splicing niya sa susunod na pagko-column. Nasa structural notes nakalagay yan na at least 600 mm or 60 cm yung pagitan ng pagkaka-staggered ng 50% ng bakal. So for example, ito, yung tutuloy na bakal natin dito is 16 pieces. 16 pieces meaning yung 50% niya or yung 8 pieces, ayun yung tumuloy sa taas. Then, itong 8 pieces ulit, yun yung nasa baba, yun yung pagkaka-staggered niya. So yung pagitan ng dalawang yan is at least 60 cm. Para kapag nag-splicing ulit, hindi magkadikit yung splicing nila. Meaning, balance yung splicing nila. Meron siyang pagitan. Then, etong sa baba naman, bakit putol siya hanggang dito? Meaning neto is yung mga bakal na yan is terminated na. Kung 18 na pirasong rebar yung dumiretso natin sa taas, yung dati is more than that. Ito ata is 24 pieces. So yung iba dyan, terminated na. Kaya nakaputol na sa part na yan. Kung doon sa part na yon yung meron nakikita nyo na ayun, masking tape. Kung dyan yung buhos natin, puputulin na yung mga maiikling bakal na yan. Tapos iuhuk na lang. Kasi terminated na sila. Meaning hindi na sila tutuloy from third floor to fourth floor. So ayun, yung splicing zone natin, yun yung sinusunod na, yun nga, 50% staggered tayo. So at least 60 cm yung distance ng 50% ng bakal for future purposes. Ito.